Magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng channel nyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ramon. Nais kong ibahagi ang kwentong naranasan naming magkakaklase noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Noong 1995, ako ay isang estudyanteng nag-aaral ng arkitektura sa Maynila. Nasa 3 taon ako sa kolehiyo noon at abala sa mga proyekto at pagsusulit. Bilang isang batang probinsyano mula sa Bicol, naging malaking pagbabago para sa akin ang buhay sa lungsod. Ang mga matataas na gusali, mabilis na takbo ng buhay, at iba't ibang uri ng tao ay bago sa aking mga mata. Naging abala ako sa pag-aaral para makatapos at makapagtrabaho sa isang mataas na gusali sa Maynila at maiahon sa kahirapan ng pamilya ko. Sa kabila ng pagiging abala, ninais kong magkaroon ng kaunting oras para magpahinga at maglibang. Kaya't nang imbitahan ako ng aking kaibigan na si Anton na magbakasyon sa kanilang ancestral house sa Pampanga, hindi na ako nagdalawang isip pa. Pumayag ako agad at nagplano kami ng araw patungo roon. Hindi ko alam na ang bakasyon na iyon ay magiging sanhi ng pinakakinatatakutan kong karanasan. Dumating kami sa bahay ng pamilya ni Anton. Bandang Sabado na ng hapon iyon. Malaki ang kanilang ancestral house. Luma na ngunit makikita mong pinangangalagaan ng mabuti. May malalaking bintana, mataas na kisame at mga antigong kagamitan. Ang katiwalang si Manang Gloria ang sumalubong sa amin. Kinuha niya mga gamit namin saka iniakyat sa hagdan. "Welcome pare! Feel at home ha?" sabi ni Anton habang inaakay ako papasok. Naramdaman ko kaagad ang kakaibang lamig sa loob ng bahay kahit pa mainit ang panahon sa labas. Marahil dahil sa mga makakapal na pader ng bahay o baka dulot na rin ang pagod sa biyahe at nalamigan ng sariwang hangin sa probinsya na namiss ko. Matagal na rin kasi akong hindi nakakauwi sa amin. Matapos kami magpahinga at maghapunan, napagdesisyon na naming maglibot sa paligid. Ipinakita ni Anton ang malawak na bakuran at ang dating kwadra ng kabayo at ang lumang balon sa likod ng bahay. Naglibot ang tingin ko sa paligid at napatingin sa bintana sa itaas ng bahay. Napansin kong may aninong gumalaw at umalis mula roon. Tinanong ko si Anton kung sino yung nasa attic. Pero hindi niya iyon sinagot at binago ang topic. Nang itanong ko kung bakit, sinabi niyang walang tao roon at may mga lumang gamit lang doon na di na nila ginagamit. Ipinagtaka ko yun dahil may nakita kong anino mula sa bintana. Hindi ko na lang inulit banggitin kay Anton yun at hinayaan na lang. Pagdating ng gabi, nagdesisyon kaming uminom ng kaunti habang nagkikwentuhan sa bakuran. Si Anton ay nagkwento tungkol sa mga alamat at kababalaghan sa kanilang lugar. Habang siya ay nagsasalita, napansin kong tila may mga mata na nakamasid sa amin. Inilibot ko ang tingin ko pero wala akong nakitang ibang tao. Tulog na ang mga katiwala nila. At hindi pa din naman dumarating ang tiyahin niya mula sa bakasyon sa mga anak nito sa Canada. "Pare, tanong ko lang, may multo ba dito sa inyo?" Pabiro kong tanong. "Since naitanong mo na rin naman yan pare, maraming kwento ang mga matatanda tungkol sa bahay na to. Isa sa mga kwento ay tungkol doon sa isang babaeng nakaputi na nagpapakita sa attic." Seryosong paglalahad ni Anton. Natigilan ako ng ilang segundo at nagkaroon ng malamig na pakiramdam sa aking batok. Iwinaksi ko iyon at binago ang usapan para mawala ang kakaibang pakiramdam na lumulukob sa akin. Lumipas ang gabi na tila wala namang kakaibang nangyari. Ngunit paggising ko kinabukasan,
Pakiramdam ko'y may nanonood sa akin. Bumangon ako at naglakad-lakad sa bahay. Narinig kong nag-uusap sina Anton at si Manang Gloria sa kusina. Habang papalapit ako, may narinig akong pabulong na tinig na tumatawag sa akin mula sa itaas ng hagdan. Ramon! Napalingon ako sa gawin ng hagdan at nakita ko ang isang anino sa bandang itaas ng staircase. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakita kong iyon o bunga lamang ng aking imahinasyon. Nagulat ako nang bigla akong kalabitin ni Anton. Parang lumundag ang puso ko sa sobrang pagkagulat. Sinabi ko kay Anton na may ibang tao sa ikalawang palapag. Pero huwag ko na raw pansinin iyon at baka hangin lamang o guni-guni ko. Wala daw ibang tao roon kung hindi kaming dalawa lamang at ang katiwala nila. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Naisip kong baka makakatulong ang kaunting sariwang hangin kaya lumabas ako ng kwarto. Sa paglabas ko sa hallway, narinig kong muli ang pabulong na tinig. Ramon! Ramon! Hindi na ako nakatiis at sinundan ko ang pinagmumula ng pagtawag hanggang patungo sa hagdan ng atik. Umakyat ako roon at tumigil sa tapat ng pinto. Saglit akong huminga, saka naglakas loob na hawakan ng siradora ng pinto. Nang buksan ko ang pinto ng atik, malamig na hangin ang sumalubong sa akin at ang madilim na kapirasong silid. Kinapa ko ang dingding para hanapin ang switch ng ilaw. Binuksan ko iyon at nakita ang mga lumang kagamitan, mga baol, lumang damit at mga sirang kasangkapan. Ngunit sa isang sulok, may nakita akong isang lumang salamin na natatakpan ng tela. Tila may kung anong puwersa na nagtulak sa akin upang alisin ang takip. Pag-alis ko ng tela, nakita ko ang aking refleksyon. Ngunit sa likod ng aking refleksyon ay may isang babaeng nakaputi, nakatayo at nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila hindi ako makagalaw. Nanigas ang katawan ko habang nakatayo. Kahit nanginginig ang tuhod ko, ay pinilit kong ihakbang ang mga paa ko patras, saka nagmamadaling tumakbo pabalik sa kwarto. Kinabukasan, ikwinento ko ang lahat kay Anton. Ang sabi niya ay hindi siya pumapasok sa silid na iyon dahil minsan na siyang pinagpakitaan ng babaeng nakaputi noong bata pa siya. Natroma siya at hindi na muli pang sinubukang pumasok doon. Ikwinento kong alam ng babaeng nakaputi ang pangalan ko at tinatawag niya akong parati. Kahit natatakot ay napagdesisyonan namin na magsaliksik tungkol sa kasaysayan ng kanilang pamilya at ng bahay. Tinanong namin si Manang Gloria kung may alam ito sa babaeng nakaputi sa atik. Matagal nang kusinera si Manang Gloria sa ancestral house na iyon mula pa sa mga lolo't lola ni Anton, kaya siguradong may alam ito sa mga nangyayari. Noong una ay nagdadalawang isip pa si Manang Gloria kung ikikwento sa amin ang nalalaman niya, pero napilit siya ni Anton. Dahil na rin siguro paborito ni Manang Gloria si Anton sa lahat ng bagong henerasyon ng pamilyang pinagsisilbihan ito. Ikwinento ni Manang Gloria ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Maria Rosa na parte ng pamilya ni na Anton noong unang panahon. Ayon sa kwento ni Manang, si Maria Rosa ay namatay sa murang edad matapos ang isang trahedya. Sinabi rin niya na hindi matahimik ang kanyang kaluluwa dahil sa mga pangyayari bago siya pumanaw. Napagpasyahan naming subukang makipag-ugnayan sa kaluluwa ni Maria Rosa upang malaman ang kanyang nais. Sa tulong ni Manang Gloria, naghanap ito ng matandang albularyo at nakakita agad sa kalapit na bayan. Humiling kami na magsagawa ng isang ritual sa atik
para makausap ang kaluluwa ni Maria Rosa. Nagpabili ng mga puting kandila ang albularyong si Caroben. Sinindihan namin ang mga kandila at nagsimula ang albularyo sa kanyang pagdarasal. Maria Rosa, narito kami upang tulungan ka. Ano ang iyong nais? Naghintay kami saglit bago ako nakaramdam ng malamig na hangin na bumabalot sa amin. Biglang bumukas ang takip ng tela sa salamin at nakita kong muli si Maria Rosa. Ngunit ngayon ay tila mas payapa na ang kanyang mukha. Ramon, mahal ko. Miss, sorry pero hindi ako sa Ramon na kakilala mo. Baka mukha ko lang yun. Matagal na tumitig sa akin si Maria Rosa. Dama ko ang pighati at pangungulila sa mga mata niya. Nagbaba ito ng tingin, saka muling bumalik ang pagtitig sa akin. Ang buong akala ko ikaw ay si Ramon. Kamukha mo lang palang nobyo ko. Itinuro ni Maria Rosa ang isang maliit na baul. Lumapit doon si Anton, saka iyon binuksan. May isang libro at notebook ang naroon sa loob. Buksan mo ang kodernong nasa ibabaw. Binuksan iyon ni Anton at tumambad sa amin ang ilang larawan. Kasama ang larawan ko. Pero parang hindi ako dahil lumang-luma na iyon at kupasin ang kulay. Nais kong humingi ng hustisya sa pagkamatay ko. Subalit mukhang matagal na pala ako nakakulong sa kontratong fitness ko. Dahil sa paghihintay. Ikwento ni Maria Rosa na siya ay kapatid sa labas ng lolo ni Anton at nagdalang tao sa nobyong si Ramon. Pero pilit silang pinaglayo ng kanyang mga magulang dahil mahirap lang ang pamilya ng kasintahan niya. Ipinakasal siya sa lalaking hindi niya gusto at sinasaktan siya nito, kaya nakunan siya. Hindi niya iyon kinaya at ikinamatay ang pananakit sa kanya. Matapos ang kwento ni Maria Rosa, napagtanto namin na ang kailangan niya ay ang makaramdam ng hustisya at kapayapaan. Mangako na ipagdarasal ang kanyang kaluluwa. Nagsabi rin si Maria Rosa na nais na rin niya magkaroon ng katahimikan. Matapos ang ritual, pinausukan ni Caroben ang kamang niya ng buong atik. Naramdaman kong nag-iba ang atmosfera sa bahay. Naging mas magaan at mas maliwanag iyon. Hindi na rin naramdaman ang presensya ni Maria Rosa. Bumalik kami sa Maynila, ngunit dala-dala ko ang aral ng karanasang iyon. Hindi lahat ng takot ay dulot ng kasamaan. Minsan, ito ay isang sigaw para sa tulong at pag-unawa. Ngayon, sa edad na 48, palagi kong isinasaisip ang karanasang iyon.